Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang iyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng mga kwento araw-araw. Kahapon, may biyahe ako kahapon kaya wala ako dito sa aking YouTube channel. Pero ngayon, tuloy-tuloy na naman ang kwento natin. So, ano ang pagkukwentuhan natin? Bukas, November 5, medyo late sila sa Amerika ng kalahating araw. Pero bukas dito sa Pilipinas, November 5, doon naman sa Amerika, November 4 ng gabi, kakaroon po ng presidential election doon sa kanila at ito ay laban ng Republican Party na ito ay ang kandidato nila ay si former President Donald Trump at saka sa Democratic Party ang kandidato naman ng party na yan ay yung Vice President ni President Biden na si Kamala Harris. So maglalaban sila pero nakikita ko sa mga trending at saka prediction ng mga nababasa ko sa Twitter, lalong-lalo na sa Twitter, hindi masyado sa Facebook. Nakikita ko na nandun po yung labanan ng propaganda war ng dalawang party na yan dahil hindi mo na alam kung sino yung totoong news sa fake news. Alam niyo sa Twitter, nagdagsaan po yung mga fake news doon pero unti-unti tinatanggal yung mga fake news na yan mula nung umupo si Elon Musk at siya ngayon ang may-ari ng Twitter or X. Ang lumalabas sa mga nababasa ko, sa nababasa ko lang kasi ang fina-follow ko dito ito mga news agencies at saka yung mga magagaling na nagsusulat na nakabase sa Amerika, ang sinasabi nila ay si Trump ang nangunguna sa mga poll survey. Meron naman ako nakita na nagsasabi na si Kamala Harris ang nangunguna. Pero kung bilangin ko yung mga nababasa ko doon sa mga poll survey, mas marami po yung nagsasabing mananalo po si former President Donald Trump. Pero kung tatanungin ninyo, personally, kung ako ay immigrant doon or citizen ako sa Amerika, siyempre ibubuto ko si former President Trump dahil nakita ko yung kung paano niya inayos. Hindi naman perfect yung pag-ayos niya nung siya ay former president kasi ang daming mga scandals na involve yung mga family niya sa mga business dealings. So medyo hindi maganda, hindi naman maayos, hindi naman masamang-masama pero siyempre in every presidential tenure meron talagang lumalabas sa mga iskandalo at saka imperfection ng isang administration. Pero ito lang na napapansin ko kasi nung panahon ni Donald Trump, very close siya noon kay former President Rodrigo Duterte. At kung minsan, pinapadaan ni Trump yung gusto niyang message para kay President Ping nung sa China through kay President Duterte kasi alam niya si Duterte at saka si presidente ng China malapit at magkaibigan. So ganoon po ang sitwasyon noon. Pero kung sino man ang manalo sa presidential election sa Amerika, pare-pareho din kasi ay suportado pa rin natin ang Amerika, suportado rin ng Amerika ang Pilipinas dahil meron tayong pinagsamahan. Kaya nga tayo ay halos magkapatid ang turing sa kanila, turing nila sa atin. At saka marami na rin pong mga Pilipino na nakatira sa Amerika kaya malaking puwersa na butante ang Pilipino doon sa Amerika. Pero siyempre nahahati pa rin yung mga Pilipino na nandoon sa Amerika kasi lalong-lalo sa California. Sa tingin ko, sa opinion ko, mas marami yung mga Democrats doon. Dahil alam nyo yung mga Democrats, pinapromise nila yung pag-stay ng mga walang papeles
na TNT. Alam nyo, sa California, marami pa rin tayo mga kapatid na TNT doon. Aminin natin, marami pa. At sila ay naapektuhan yung mga executive orders na ipinasa doon ni former President Trump nung siya ay presidente. Kaya alam ko, maraming hindi ayaw kay President Trump ng mga Pilipino, lalong-lalo na dito sa mga nakatira sa California at sa mga ibang lugar na maraming Pilipino. Siyempre, yung California, Nevada, New York, ganoon, Texas, maraming mga Pilipino. Pero alam nyo yung Texas, ano yan eh, nakikita ko, balanse yan eh. Ibig kong sabihin, baka 50-50 ang Harris at saka Trump dyan. Pero sa latest na nakita kong mapa ng poll, dito po sa mga mid-states, doon sa gitna ng Amerika, mas marami po ang President Trump na papasa. So, hindi lang natin alam, pero ako personally, ang mananalo dito, ang prediction ko ay si former President Donald Trump. Noong kahapon, binalik na ng Amerika yung daylight savings time nila kasi pag dumating ng bandang Marso, ina-advance nila yung time nila ng 1 hour. So, dahil pagdating po ng spring, humahaba po yung araw, ng duration ng araw. Pero pagdating ng autumn, kagaya ng October, November, humahaba yung gabi. Kaya binabalik nila yung oras ng yung orasan nila sa isang oras. So pagdating ng alauna ng kahapon, ginawa nilang 12 midnight. Ganun po yung ginagawa sa daylight savings time. Dito sa Pilipinas, ginawa na rin yan nung panahon ang pagka-research ko nung panahon ni Manuel L. Quezon, nung panahon po ng Commonwealth government kasi halos under tayo ng Amerika noon kaya ginagaya natin kung anong ginagawa sa Amerika, in-apply natin yung daylight savings time. Pagkatapos, so nagkaroon tayo ng energy at saka power crisis noong panahon ni former President Corazon Aquino, ginamit din natin yun kasi nagkaroon tayo ng mga brownout, araw-araw, tumatagal ng isang araw, ganon. To the point na nag-cut sila ng maraming generators hanggang naisip nila na implement yung daylight savings time. Pero in-implement lang naman yan sa isang taon lang yata. And then after kay Cory Aquino, nung pumalit si President Fidel Ramos, sinubukan din natin. Pero sinubukan lang pero hindi tumagal. At binalik din natin doon sa dati. So mula noon, wala pang presidente na nagsubok na gawing permanente itong daylight savings time. Kasi ang sabi ng mga researchers ay nakakatulong sa pag-save ng energy at saka power consumption dahil gagamit lang tayo ng kuryente pag malakas na yung araw at papatayin natin baliktad. Gagamit lang na tayo ng kuryente pag ganyan, didilim na. Kung minsan kasi delayed yung dilim, kaya madedelay din yung pag-on mo ng elektrisidad. Ganon din, pag mahaba yung araw, maaga ka rin papatay ng kuryente mo dahil alas 5 pa lang may araw na. So ganon po ang ginawa pero hindi po naituloy po yung ganong sistema. So ano pa ang balita natin? Siyempre ang prediction ko si Trump. Ano pa? Siyempre bukas eleksyon na. Alam niyo sa Amerika, ibuboto nila yung mga congressman nila at saka mga senador nila. At dito maraming mga newcomers or newbies na mga congressman at saka senador. At napapansin ko, karamihan sa kanila yung mga dating sundalo na nakapag-serve sa Afghanistan at saka sa Middle East. Ito po yung mga dating sundalo
na karamihan sa kanila mga immigrant. Merong mga taga-Vietnam, meron mga ano na, mistisong Pinoy, meron din mga mistisong mga Latino. So ito po yung mga cross-section po ng mga kandidato sa Amerika. At siyempre meron pa rin yung mga talagang true-blooded Americans na tatakbo. At karamihan sa kanila ay maganda ang PR, may pera, at siyempre maganda yung ano nila, sistema nila sa pamamalakad. At ito po ay mga karamihan sa kanila ay mga abogado at mga businessman na very successful sa kanilang mga trabaho. So yun lang po ang aking kwento ngayon tungkol sa Amerika, election, yung prediction ko, at saka yung daily savings time na ini-implement nila doon every year. So yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito. Salamat po sa pakikinig at pagpapanood. Alam niyo, napansin niyo meron akong clip dito. Ito ngayon yung bago kong in-order sa Amazon na remote microphone. Kasi dati-dati meron akong remote na microphone na in-order ko sa Shopee pero mumurahin yun, mura lang. Kaya ito, bumili ako yung the best remote microphone daw according to Amazon. So ito po ay maliwanag yung pananalita ko dahil tinatanggal niya yung mga extra noise sa paligid ko. So nasubukan ko na ito kahapon at tuwan-tuwa ako dahil sa resulta ng aking mga videos kasi maliwanag yung pananalita ko, wala ka nang maririnig na background at kumpleto po yung ano, yung itong microphone na ito, dalawang microphones, pagkatapos merong remote na piece na isasaksak sa cellphone o sa camera. Kasi ang ginagamit ko ngayon, cellphone ko. So, merong isasaksak. Yun ang transmitter niya o receiver. So, binili ko ng $50, medyo mahal. Yung isang binili ko noon, 500 pesos lang. Wala pang $10. Pero ito, mahal siya pero maganda naman, good quality. So, yun lang po at magandang umaga sa inyong lahat. Bye.